Eto na. Panghuli natin itong troll farm. Troll farm. Ito na. Ayon sa isang pag-aaral ng University of Oxford. Ito ha. Ayon sa isang pag-aaral ng University of Oxford, meron po talagang troll farm si Duterte. Yung mga nakikita ninyo sa balita na kinokontent ng mga BBM vloggers at DDS vloggers na 50,000 per team, per group, hindi lang 50,000. 10 milyon ang ginastos. At sa huli ng bidyong ito, inaamin ni Digong. Ito Ayon sa isang pag-aaral ng University of Oxford, mismong si Pangulong Duterte umano gumastos ng $200,000 o katumbas ng 10 million pesos para magbayad umano. Tandaan niyo halos daw si Digong gumastos ng 10 million pesos para magawa ng troll farm. Bandang huli dito, aaminin ni Digong yan. Na trolls. Nasa 400 hanggang 500 daw ang binayaran cyber troops. Noong 2016 daw unang kinuha ang keyboard trolls para magpakalat ng propaganda para kay Duterte. 2016, kumuha sila ng mga cyber troops or troll farm para magpakalat ng propaganda at para manalo si Duterte. Bandang huli, aaminin niya yan. Presidential candidate. Pero tuloy pa rin umano ang gawain ng mga ito kahit nakaupo na sa pwesto ang Pangulo. Which is totoo yan. Yung sinasabi nilang cyber troop, mga troll farm, totoo yan kahit presidente na si Digong. Bakit? Dati, nung binira ni Senador Laila de Lima si Digong, nung binira ni Senador Antonio Trillanes si Digong, anong panglaban ni Digong? Mga vloggers, mga troll farm. Bakit? Ang pinaglalaban ni Laila de Lima about sa West Philippine Sea at yung patayan. Pero anong sagot ng mga troll farm ni Digong? Pinapakalat. Junel, 6 video ni Laila de Lima pinakalat nila sa pamamagitan ni Sandra Cam. 'Di ba? Anong sabi ni Senador Antonio Trillanes noon? Si Digong, hinayaan niya na sakupin ng China ang West Philippine Sea. Anong sabi ng mga troll farm ni Digong? Ipakalat ninyo na si Trillanes ang nagbenta ng West Philippine Sea. Si Trillanes pumunta ng China at binenta ang West Philippine Sea. Di ba? Ganon ang ginawa nila. Binaliktad nila. Kasi dati, pag kumalaban ka kay Duterte, mga vloggers ang puputakti sa'yo. Kaya wala kang kalaban-laban. Noong panahon ni Duterte na siya ang presidente, kapag kinalaban mo si Duterte, vloggers ang puputakti sa'yo. Totoo yan kasi isa ako sa vlogger supporter niya noon. Kapag kinalaban mo si Duterte, puputaktihin ka ng vloggers. At hindi ako tatanggi yan kasi isa ako sa nagsabi na lutang si Mama Leni. Milyon-milyon ang views ko noon sa TikTok na sinabi ko na si Mama Leni lutang. Nag-react pa nga ako na ang sabi ni Mama Lini noon, merong karera ng kalabaw. Pero ang gamit nila bangka. Di ba? Merong nag-work from home na nag-work sa bahay. Di ba? Sumikat ako sa TikTok noon, milyon-milyon ang views ko, ang daming kakamping galit sa akin. Bakit? Isa ako sa supporter ni Digong at the time na kapag binira mo si Digong, babalik ta rin ang kwento. At isa ako sa nagpakalat na lutang si Mama Lini at lugaw sa pamamagitan ng sabi ni Digong. Di ba? Yun ang katotohanan. Sabi pa nga ni Sara, si VP Leni daw, fake vice president. Di ba? Totoo yan. Dito ang Pangulo pagkatapos ng kanyang State of the Nation address nitong Lunes. 10 million? 10 million Ang pesos, sir. gastos. Yes po. Yes, sir. Ako? Yes po, sir. It mentioned, it included your party, sir. Yung study po. Sige po. Sa election siguro. Di ba? Sa eleksyon siguro gumastos siya ng 10 million. Di ba? Sabi ko sa inyo ang sabi, 2016 election, gumastos sila ng tinatawag na cyber troops para magawa ng propaganda at manalo si Duterte at siraan ang kalaban. So, ngayon inamin niya, sa eleksyon siguro, gumastos siya ng 10 million. Ito na. Sa election, more than. Sa eleksyon, more than. Diba? Inamin niya. Sa eleksyon, more than 10 million pa. Sabi ko nga sa iyo in interview,
Oh, hindi nyo may tanggi to. Interview yan. Sir, yung study po. Study. Sino po? Sa election siguro. Oh. Sa election. Oh. Yes, sir. Ako? Yes po, sir. It mentioned Oh, ayan na, ayan. Oh. Tapos ng kanyang State of the Nation address nitong Lunes. Pakinggan nyo ha. 10 million? 10 million Ang pesos, sir. gastos. Yes po. Ako? Yes, sir. Ako? Yes po, sir. It mentioned, it included your party, sir. Yung study po. Study ng Oxford. Sino po? Sa election siguro. Oh. Sa election, more than. Oh. More, you're allowed more than. Sa eleksyon, more than. Sabi niya. More than sa eleksyon. Oo. Di ba? Alam mo, JD, wag mo kong utusan. Kung cellphone mo mahina ang voice niyan, itapon mo. Di ba? Kalakas-lakas ng boses ko. Putang ina, di mo pa narinig. Tapos sabihin mo, pakilakasan. Itapon mo yung cellphone mo na isa lang speaker. Bumili ka ng cellphone na 4 ang speaker. Di ba? Bakit hindi mo idugtong dyan, connect mo yan sa speaker ninyo? Di ba? Ako pa mag-adjust, nakikinood ka na nga lang dyan. Di ba? And they were all during the campaign, pero hindi lang makailangan. $200,000 o katumbas ng 10 million pesos ang ginastos di mano ng kampo ni Pangulong Duterte para magbayad ng online trolls na nag-umpisa raw nung kampanya. Ayon ito sa isang pag-aaral ng University of Oxford sa England, buwelta naman ang Pangulo, marami siyang online followers at hindi na niya kailangan pang magbayad sa kanila ngayong presidente na siya. May report si Sandra Aguinaldo. Tila bawat kibot ng maraming Pinoy ngayon naka-upload sa social media. Mula selfie hanggang sa litrato ng mga pagkain at samot-saring artikulo nakapost sa kani-kanilang account. Sa lahat ng ito, madalas nakikipagsabayan ang itinuturing ngayong pambansang panggulo, ang social media trolls. Batay sa inihaing resolusyon sa Senado nitong Enero, ang mga troll ay internet users na kadalasang anonymous o tago ang pagkakakilanlan. Oh, di ba? Oh, ngayon sasabihin followers niya 'yon. Ibig sabihin ng trolls, anonymous, tago ang pagkakilanlan o walang mukha. Yun ang ibig sabihin ng trolls. Ngayon, bakit sabihin ni Digong, hindi ko kailangan ng trolls, marami akong fans? Ano ka? Famous? Ano ka? Artist? Famous ka kasi marami kang pinatay. Diba? Wala ang pinanggagalingan ng mga kontrobersyal na post para malihis ang dapat sanay makabuluhang usapan ng iba pang netizen, manipulahin ang opinyon ng mga internet users, o di kaya magpakalat ng propaganda. Diba? Oh, yun ibig sabihin ng trolls. Alam na nga natin na 30,000 ang pinatay, ipapakalat nila, kaya naman po namatay yun kasi adik. Nakakasiguro po ba kayo na lahat na yun ay adik? Pag sure, oy. Yung bata na 10 years old, adik na agad. Maniwala pa ako na 10 years old, atakihin ng high blood.